notification bell for the latest videos. Music 3, Week 7 to 8, Tambalang Awit. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na matututunan mo ang konsepto ng tambalang awit o partner song. Makakaawit ng sabay na magkaibang awitin na magtutugma sa iisang tono. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. So ngayon po ang atin pong pag-aaralan ay yung tinatawag natin na tambalang awit o yung tinatawag din natin na partner song. Iisa lang po sila. Okay, so dito po may mga larawan tayo sa ibaba na magkaka-partner. So number 1, walis tambo at pandakot. So lagi silang magka-partner kapag ginagamit natin. Lapis at pambura or eraser. Kutsara at tinidor. So ito po yung mga bagay na magkakapareha. So kapag ginagamit natin, lagi silang magkasama. Okay, unang larawan, saan daw ginagamit? So ginagamit sa paglilinis. Pangalawang larawan, ito naman ay ginagamit sa pagsusulat. At pangatlong larawan, ginagamit sa pagkain. May tuturing mo ba itong magkapareha? Bakit? So gaya na nasabi ko kanina, ang mga bagay na pinakita ko sa inyo ay mga bagay na magkapartner o magkapareha. Sila ay mga magkakatambal. May mga bagay na magkaiba, ngunit makatutulong kung sabay nating gagamitin. Nagiging madali at maayos kapag ito ay magkatambal o magkapareha. Katulad ng mga bagay na nakita natin sa larawan, may mga awit na magkapareha na sukat o meter at maaaring awitin ng magkasabay. Ang tawag dito ay partner songs o tambalang awit. Kapag sinabi po nating partner songs, ito po ay yung dalawang awit na magkaiba na inaawit natin ng magkasabay, na maaari nating maawit ng magkasabay kahit sila ay magkaibang awit. So sa pamamarang ito, kumakapal ang ating tekstura ng awit. Sa tulong ng mga nakatatandang kasama sa bahay, pag-aralan ang awiting Leron-Leron Sinta. Okay, so ito po ang ating awit na Leron-Leron Sinta. So lahat naman tayo ay medyo familiar na sa awit na to. So it's just a review lamang para ma-recall nyo yung tono ng awit na Leron-Leron Sinta. Okay, sa pag-awit ng round, kailangan memorize nyo yung awit, yung kanyang melodiya at yung kanyang lyrics para hindi po kayo nalilito. Matapos ang unang awitin, isunod namang pag-aralan ang katutubong awit na Ako Kini Si Anggi. Ito po ang ating awit na Ako Kini Si Anggi. Okay, so dito po medyo hindi tayo familiar kaya atin po siyang aaralin talagang mabuti. Okay, so para maaral ninyo ng maayos, pababagalin ko lang yung ating awit.
Ayan. So kung atin pong pagkukumparahin ang awit na Ako Kini Si Anggi at saka Leron-Leron Sinta, sila po ay parehong nasa 2-4 time signature. Dapat po magkatulad ang ating time signature. Ito pong nakasulat dito na 2-4. Ayan, Leron-Leron Sinta, 2-4. Pagdating sa Ako Kini Si Anggi, ang atin pong palakumpasan ay 2-4 din. Ayan. And then, dapat po magkatulad ng key signatures o tunugan. So, halimbawa, itong ating staff, kasi meron tayong inilalagay na sharp at saka flats para malaman natin yung key signature ng awit. So, wala pa ito sa inyong pinag-aaralan. Ito yung nasa grade 6 pa. So, kung mapapansin nyo, ito pong ating unahan, itong part na itong may 2-4 at itong may G clef, wala po tayo nakikitang simbolo ng sharps or flats. So, ito po yung sharps at saka flats. So, wala po tayo nakikita. So, ibig sabihin, ito ay nasa key of C. So, dapat, yung Leron-Leron Sinta ay nasa key of C din. Hindi pwede magkaiba ng tunugan kasi magkaiba kayo ng tono mangyayari. So, ito, wala rin kayo makikitang sharps at saka flats. So, ibig sabihin, itong Leron-Leron Sinta at Ako Kini Si Anggi ay parehong nasa key of C. At ang kanilang time signature ay parehong 2-4. So, yun ang tatandaan nyo. Kapag magsasabay kayo ng dalawang awit, kailangan magkatulad ng time signature and then magkatulad din ng key signature. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Matapos pag-aralan ng dalawang awitin, subukan naman itong pagsabayin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Matapos pag-aralan ang dalawang awitin, subukan naman itong pagsabayin. Bumuo ng dalawang pangkat sa pamilya. Ang unang pangkat ang aawit ng Leron-Leron Sinta at ang pangalawang pangkat ang aawit ng Ako Kini Si Anggi. Okay, so ito po yung paraan ng pag-awit ng tambalang awitin o yung tinatawag nating partner song. Gawin ang mga sumusunod. Awitin ang Leron-Leron Sinta ng unang pangkat. So magpapangkat po kayo ng dalawang grupo sa inyong miyembro ng pamilya. Kailangang awitin ito ng dalawang ulit. So pra-practicein nyo muna yung Leron-Leron Sinta. And then hihintayin ng pangalawang pangkat ang pag-ulit ng unang pangkat bilang hudyat ng pagpasok ng awit na Ako Kini Si Anggi. Magsabay ang dalawang pangkat hanggang sa matapos ang awit. So ipapakita ko po sa inyong paraan ay yung sabay ng pag-awit. So yung Ako Kini Si Anggi kailangan ay kabisado ninyo. Memorize na memorize nyo kasi baka mamaya magkatulad na kayo ng ginagawa. So, hindi na po yung tinatawag na partner song. Kailangan talaga magkaiba ng ginagawa. Yung isa dapat tamang-tamang Leron-Leron Sinta. Yung isa dapat tama rin o precise din ang mga nota sa pag-awit ng Ako Kini Si Anggi. So, ito po yung example natin ng transcription ng awit na partner song. Gamit ang awit na Leron-Leron Sinta at Ako Kini Si Anggi. Ayan. Kung mapapansin nyo po, itong first line, ito yung lyrics ng Leron-Leron Sinta. At itong nasa baba, Ako Kini Si Anggi. So, may bracket po tayo dito. So, ibig sabihin, sabay po itong tutunog. Itong dalawa. Sabay po magsisimula. Okay, pabagalin ko lang muna ulit para mas madali ninyong maaral. 70% lamang. Ayan po, medyo mahirap siyang awitin kapag hindi nyo memorize yung part na awitin nyo. Kaya una nyong gagawin, i-memorize muna ang lyrics at tono ng bawat awit.
nagustuhan mo ba ang ating awitin? Okay, so kung ako ang tatanungin ninyo, nagustuhan ko yung awitin. Kasi nagkaroon tayo ng makapal na tekstura. Gumanda talaga yung awitin. Nung pinagsama na natin yung dalawang awit na Leron-Leron Sinta at Ako Kini Si Anggi. Magkatugma ba ang dalawang awit? Opo, magkatugma sila dahil pareho silang nasa 2/4 time signature at pareho silang nasa tunugang C. Ano ang tawag sa ating ginawa? So, ang ginawa po natin ay isang partner song. Magbigay pa ng mga halimbawa ng awitin na may magkatugmang tono. Kaya ba ninyong awitin ang mga ito ng sabay-sabay? Ano ang nararamdaman mo habang umaawit ka at naririnig mo ang ibang himig na sumasabay? So, kaya nyo bang gawin yung awitin ng sabay-sabay? Ang tanong dito. So, kayo, kung ang experience ninyo ay nakaya nyo, sagot ninyo ay oo. Pag hindi nyo nakaya, ay hindi. Pero sabi ko nga, ang technique dyan, inyo munang practicein yung bawat awit. So, magkahiwalay nyo munang papraktisin and then saka ninyo pagsasabayin. Ano ang naramdaman nyo habang umaawit ka at naririnig mo ang ibang himig na sumasabay sa iyo? Nung una kong ginawa itong partner song na to, ako ay nalilito kasi napapagaya ako dun sa aking kapartner. So sa una talaga nakakalito yan, medyo mahirap pero practice lang talaga ang kailangan nyo para magawa ninyo yung tinatawag natin na partner song. Gawain sa pagkatutubilang dalawa, pumili ng dalawang awit na may kaparehong sukat o meter na natutuhan noong ikaw ay nasa mababang baitang. Awitin ito kasama ang pamilya o kaibigan. Isulat ang titik o liriko nito sa kwaderno. Sa gabay ng magulang o kasama sa bahay, palagyan ng check ang column na naaayon sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit ng magkatambal. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So sabi ko nga sa inyo, hindi nyo lang kailangan i-consider itong sukat o meter o yung time signature. Kailangan yung key signature ay alam nyo din. So baka mamaya maglagay kayo ng dalawang awit na magkaiba ang sukat or time signature at magkaiba rin ang tunugan or yung key signature. So dito naglagay na ako ng example ng mga awit na pwede nyong gawing round. Okay, una, Leron-Leron Sinta at Pamulinawin. So hanapin nyo na lang po sa YouTube yung awit and then pag-aralan ninyo. So, I think wala namang partner song na ginawa para dito sa awit na Leron-Leron Sinta at Pamulinawin. So, ang gagawin nyo po, magkahiwalay nyong pag-aaralan yung awit and then saka nyo na lang po pagsasabayin kapag gagawin nyo na yung tambalang awit natin. Next, swing slow and when the saints go marching in. So, kung wala kayong makitang diretsyo ng arrangement nito into partner song, so pag-aralan nyo muna magkahiwalay yung dalawang awit and then saka nyo na lang awitin ng magkasabay kapag papracticein nyo na and ipe-perform nyo na. Dandansoy and Sarumbanggi. Ito po yung mga example na pwede nyong gamitin. Gawain sa pagkatutubilang 3. Pag-aralan ang awiting pambata na Row 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 Your Boat at Are You Sleeping Brother John? Humanap ng makakatulong o makakasabay sa pag-awit. Sa gabay ng magulang o kasama sa bahay, palagyan ng check ang column na naaayon sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit ng magkatambal. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So this time po, aawit tayo ng partner song gamit ang awit na Row 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 Your Boat at Are You Sleeping Brother John? So hahanap po kayo na pwede nyo makapartner dyan po sa inyong mga tahanan. And then ito pong pamantayan ay palalagyan nyo po ng check sa inyong guardian, sa inyong magulang ayon sa performance na inyong ipinakita. Gawain sa pagkatutubilang 4, lumikha ng isang awit na may sukat na katulad sa bahay kubo. Isulat ito sa malinis na papel. Sa tulong ng kaibigan o kalaro, subukang awitin ito ng magkasabay. Sa gabay ng magulang o kasama sa bahay, palagyan ng check ang column na naaayon sa ipinakitang kakayahan sa pag-awit ng magkatambal. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So lahat naman po tayo familiar sa bahay kubo. So medyo mahirap lang sa gawain ito ay kailangan ninyong gumawa ng isa pang awit na nasa palakumpasang 3/4 time signature kasi kailangan nating i-partner sa bahay kubo. Kailangan ay may 3 bilang
sa bawat sukat ang inyong gagawin na katugma dapat ng bahay kubo. Kasi eventually o maya-maya, aawitin nyo po ito ng kasabay ang bahay kubo. So, katulad sa gawain kanina, ang pamantayan natin ay palalagyan natin ng check sa inyong magulang or guardian na kasama sa bahay ninyo. Gawain sa pagkatuto bilang 5, lagyan ang bawat bilang ng star kung ang mga awit ay magkatugma o may pareha sa sukat at lagyan naman ng triangle kung hindi magkatugma o may kaparehas na sukat. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, so dito po, I think ang kailangan lang nating i-identify ay parehas ang sukat. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi sapat na magkaparehas lamang ng sukat o time signature. Kailangan ay alam din natin yung key signature. So by the way, dito ang pinapa-identify lang ay kung parehas sa sukat, kung tatluhan, dalawahan, or apatan. So ito pong laron-laron sinta, ito po ay may dalawahang sukat at itong pamulinawin may dalawahang sukat. Kaya po ang ilalagay po natin dito ay star kasi sila ay magkatugma sa kanilang time signature. Rizal, mabuhay ka at lupang hinirang. So napakinggan ko po itong Rizal, mabuhay ka. Ito po ay nasa Palakumpasan 2-4. May awit din namang lupang hinirang na nasa Palakumpasan 2-4. Kapag instrumental, kalimitan 2-4. Pero kapag inaawit, ito ay pwede rin gawing 4-4. So ito po ay pwede rin natin gawing magkatugma. Row, row, row your boat and are you sleeping? Ito po ay pwede natin gawing partner song. So star po ang ating ilalagay dito. So tao po at laron-laron sinta. Pareho po itong nasa 2-4. So, star din po ang ating ilalagay. Calabarzon March at Pilipinas Kung Mahal. Ang Calabarzon po ay nasa 2-4 time signature. At ang Pilipinas Kung Mahal ay nasa 3-4. So, hindi po sila magkatugma. Kaya ang ilalagay natin ay triangle lamang. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng check ang angkop na kahon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. So, ito po ay batay sa mga activities na ginawa natin. So inyo pong lalagyan ng check. Assessment ninyo ito sa sarili ninyo o pagtataya ninyo sa inyong sarili. Kayo ba ay nakaawit ng nasa tono? Nagawa nyo ba yung mga gawain natin? So dito po kayo maglalagay ng check sa mga box na nandito. Buuin ang talata sa ibaba. Piliin ang sagot sa kahon. Gawin ito sa sagutang papel. Okay, so ang mga sagot po natin ay makikita po natin dito sa kahon sa ibaba. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.